Hi, good evening everyone. Our devotions and topic for tonight is from the book of Luke chapter 16 verse 10. Ang sabi dito, ang taong mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. At ang taong madaya sa maliliit na bagay ay magiging madaya rin sa malalaking bagay. So, dito, ang talatang ito ay tungkol ito sa mga biyaya ng Diyos na lahat naman ng mga biyaya natin, lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. So, hindi pwedeng yung lahat ng mga meron tayo ay kailangan yung pinagkakatiwala sa atin, kahit maliit na bagay pa yan, kailangan pagbutihin natin. Kasi kung pagkakatiwalaan tayo sa maliit na bagay na yon, yung konti na yon ay pwedeng mapalaki. At yung talatang to, kailangan itanim natin to sa ating isip at puso. Kailangan ina-apply natin to sa ating buhay. Kasi kung meron pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ay yung maliit na yan, kahit maliit pa yan, i-manage natin yan ng tama. Kasi ang kaunti, kung tapat ka dyan, magiging tapat ka din sa marami. Kapag halimbawa, meron kang biniyayaan ka ng Diyos sa maliit na bagay at ito'y pinalago mo, ba't hindi ka niya pagkakatiwalaan sa malaking bagay at mapapalago mo rin ito? At pagka pinagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, sigurado mas marami kang i-bless na tao. Kasi kung sa maliit nga napadami mo, paano pa kaya na hindi ka pagkatiwalaan ng Diyos sa marami para mas makatulong ka sa mas marami ding tao? Kailangan yung meron tayo, kailangan makontento tayo at marunong tayo maghawak ng mga biyayang pinagkakaloob sa atin. Kasi kadalasan, kapag binibigay lang sa atin ng Diyos yan, kasi yun lang ang kaya nating i-handle. Pansin nyo, kapag may mga bagay na or biniyayaan tayo ng Panginoon, ay mas masaya tayo pag sa maliit na bagay. Mas na-appreciate natin to kung ano lang meron na tayo. Kasi pag halimbawa mas marami na tayong yung malaking inaasam natin, meron na tayo. Minsan hindi natin na-appreciate. Kasi kino-compare na natin yung mga meron tayo sa ibang tao na to become more. Yung mas ni-inspired tayo na mas mapalaking maliit na bagay. Kesa meron na tayong malaki, hindi na natin na-appreciate. Kung ano man ang pinagkaloob sa atin ng Diyos, at kung ano man yung binigay sa atin ng Diyos na nagkakaroon tayo ng mga bagay na wala sa atin, at kapag once na nakuha na natin yun, minsan binabaliwala na natin kasi nawawala ng value. Parang gusto natin na magkaroon pa ng mas marami para lang sa pansarili natin, para lang mapagbigyan natin yung kagustuhan ng sarili natin na magkaroon nito, pero hindi natin napapahalagahan. Dapat sa atin ang maging daluyan ng pagpapala. Kung magkaroon tayo ng biyaya, magkaroon tayo ng kaisipan na dapat ito makakatulong sa iba,
hindi yung pansarili lang na gusto mong umunlad kasi sa mga pansarili mong kagustuhan. Kapag tayo dinadaluyan ng pagpapala at nagkakaroon tayo ng willingness na tumulong. Kaya pansin nyo kapag nag-wish tayo ng mga bagay na wala sa atin, gusto natin makatulong sa iba. Pero kapag once na na-receive natin yon, minsan lumawala yung kagustuhan natin na parang inaangkin natin yung biyaya na yun. So, maging daluyan tayo ng mga pagpapala na pagka biniyayaan tayo, magkaroon din tayo ng sharing sa iba kasi hindi yan galing sa pansarili mo lang malakas. Hindi ka magkakaroon yan kung hindi yan binigay ng Panginoon sa atin kasi lahat ng mga bagay na meron tayo ay galing sa Diyos. Kung ano yung meron ka, kailangan i-budget mo at i-stick mo lang yon para mapalago at para makatulong din sa iba. Kasi kapag hindi natin yan napalago, kailangan kung mag-e-expand yan dapat. Yung mga blessings na sa atin dapat napapalago natin yan para makatulong sa iba. So, yun po yung katuroan ng talatang ito na kailangan maging good stewards tayo sa mga biyayang pinagkakalaob sa atin ng Diyos. At magkaroon tayo ng kagustuhan or magkaroon tayo ng yung pagiging giver, sharing to others pag nagkaroon tayo ng biyaya. Kasi lahat ng biyaya na yan, galing yan sa Diyos. So, maging strict tayo sa lahat ng mga biyaya na yan para lumago at mapagkatiwalaan tayo sa mas malaki pang biyaya na ipagkakaloob sa atin ng Diyos. So, yun lamang po at maraming salamat and God bless everyone.